Sir Neb, tawagin mo na lang akong Emmy. Nangyari itong karanasan ko kani-kanina lang. Sana po mapili niyong maisama sa narration niyo itong kwento ko. Grade 12 na po ako at isang working student. Nagmo-module po ako dahil nga may trabaho ako. Isa sa mga activity namin ngayong linggo ay may involved na pagsayaw. Nahihiya akong sumayaw sa sala kaya nagkulong ako sa kwarto. Kaso hindi naman nalalak ang pinto ng kwarto namin. Sira kasi ang doorknob kaya chinechempo ko na lang na walang tao kanina. Sigurado kasi na pagtatawanan ako ng mga kapatid ko kapag nakita na sumayaw ako. Maiksi lang naman yung pinili kong sayaw sa TikTok. Nagmamadali nga kasi ako. Hindi naman ako marunong sumayaw kaya hirap na hirap akong aralin yung steps. Hindi ko kabisado kaya gumamit ako ng dalawang cellphone. Yung isa ay nagre-record habang yung isa naman ay kinokopyahan ko ng steps. Sumasayaw na nga ako. Tapos bigla ba naman akong may narinig na kaluskos sa may likuran ko, which is yung bintana. Napatigil agad ako at lumingon. Wala namang tao. Tsaka kung may tao man, ay madali kong makikita sa screen ng cellphone na nagre-record. Inulit ko yung recording at nagsimula ulit na sumayaw. Maya-maya, narinig ko na naman yung kaluskos sa may bintana na parang may nagtataas ng plastic na harang sa labas noon. Wala naman akong makitang tao sa screen kaya inisip ko na lang na aso o pusa na inaabot yung plastic. Tuloy lang ako sa pagsayaw tapos tuloy rin yung kaluskos kaya hindi na ako nakapag-concentrate. Sumilip uli ako sa bintana pero wala naman akong makitang aso o pusa. Medyo kinabahan na ako kaya tinigil ko na lang ang pagsayaw. Noong inabot ko na yung cellphone na pang-record ay may kaluskos na naman. Napatingin ako sa kusina at doon sa itaas ng ref ay may nakita akong muka na nakatingin sa akin. Nakakapangilabot yung itsura niya, Sir Neb. Nagtatakbo na ako palabas at iniwan ng dalawang cellphone. Hindi ko na natapos yung sayaw ko kasi takot na takot nga ako. Ako lang mag-isa sa bahay tapos may ganun pa. Sinumbong ko kay mama yung nangyari noong dumating siya. Kinabitan niya ng kurtina yung bintana roon sa kwarto. Sabi niya, bukas na lang daw ako sumayaw ulit at doon na lang sa sala. Sasabihan na lang niya yung mga kapatid ko na huwag akong guluhin. Kahit talaga pagtawanan ako ng mga kapatid ko, okay lang. At least nakikita ko kung sino ang nanonood sa akin. Pero Sir Neb, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi mangilabot kapag naaalala ko yung mukha na nakatingin sa akin. Good morning mga kapasta at sayo Sir Neb. Pinili ko talagang mag-send ng kwento na may araw na kasi kinikilabutan ako habang tinatype ko to kagabi. Ngayon ko na lang tinapos itype para hindi nakakatakot. Ako nga pala si Julius. Ang isi-share kong kwento ay tungkol sa pinsan kong baby na si Ari. Nangyari ito noong 2015 pa, noong baby pa talaga siya. Mga magwa 1-year-old pa lang siya nun. Minsan ay hinihiram ni na mama si Ari kasi siya lang ang baby sa pamilya namin nung time na yon. Gustong-gustong mag-alaga ni na mama ng baby. Ewan ko kung bakit. Nakakainis kaya siya kasi ang ingay-ingay at ang likot-likot pa. Naka-walker na siya kaya kung saan-saan na nakakaikot sa buong bahay. Mahal ko naman si Ari, Sir Neb, pero madali akong magsawa sa pag-aalaga ng baby. So isang beses nga, naiwan kaming dalawa sa bahay. Kasi namili saglit si mama habang si papa naman ay nasa kabarkada niya. Intrams ng school namin kaya hindi na ako pumasok. Binabantayan ko si Ari pero sige ako sa pagse-cellphone. Tinalian ko yung walker niya para hindi siya makakapunta sa kusina. Nakahiga ako noon nang may marinig akong kaluskos sa may kusina. Bumangon agad ako para tignan kung ano yon dahil baka may nakapasok na pusa at pakialaman yung ulam sa mesa. Nung makita ko na wala namang kahit na ano o sino sa kusina, hinayaan ko na lang. Balik ako sa pagse-cellphone
Maya-maya, may kumaluskos na naman, sabay ng tawa ni Ari. Nakasilip siya sa may kusina. Hindi ko na lang pinansin kasi alam ko na may mga angels ang mga baby at baka ako nakikipaglaro sa kanya. Kaso noong na-realize ko na tumatawa si Ari sa bawat kaluskos, ay napabangon uli ako. Kinilabutan na ako. Yung tawa pa naman ni Ari ay tumitili siya at parang kumikisay. Mas lalo akong kinilabutan nung bumaling si Ari na parang may hinahabol ng tingin. Naririnig ko pa rin yung kaluskos sa kusina at parang papalabas na siya sa sala. Buti na lang talaga at may tali yung walker ni Ari. Hinila ko yon para mailapit siya sa akin. Tapos kinarga ko na siya at lumabas na kami. Habang papalayo kami ay nakatingin pa rin si Ari sa loob ng bahay. Para bang may hinahanap siya o ano. Kapag naaalala ko yon, tumitindig pa rin ang balahibo ko. Sino kaya yung tinitignan niya ng araw na yon? Noong naghihintay na lang ng kamatayan niya si Lolo Seding, ay may karanasan kami na kababalaghan. Sa mga huling araw niya kasi ay inaswang pa si Lolo. Sabi nga ni na Mama, baka raw ang kinamatay ni Lolo ay yung pang-aaswang sa kanya. 94 years old na noon si Lolo Seding. Magsasaka siya at madalas na gulay at isda ang kinakain. Bihira ang karne at kanin. Yun daw ang sikreto ng mahabang buhay. Tapos samahan pa ng mga pisikal na gawain at maagang pagtulog. Si Lolo Seding ay lolo ni na Mama at sabi pa niya sa buong buhay raw niya ay hindi pa niya nakitang nagkasakit ng malubha si Lolo. Kaya ginagaya namin ang mga ginagawa niya. Effective naman kasi hindi talaga kami tinatablan ng malalang sakit. Kaso ayun nga, katandaan na mismo ang nagpahina kay Lolo. Noong mga time na nahihirapan na siyang bumangon, ay kinuha na siya ng anak niyang si Lolo Omeng sa bukid. Sinama na ni Lolo Omeng si Lolo Seding sa bahay nila para maalagaan. Lagi kaming nagpupunta kina Lolo Omeng para bisitahin si Lolo Seding. Doon na nga namin nalaman na inaaswang si Lolo. Sabi ni Tita Dolor na anak ni Lolo Omeng, tuwing gabi raw ay may naririnig silang kaluskos sa may gilid ng bahay. Lalo na roon sa malapit sa kwarto ni Lolo Seding. Para daw may nagkukuskus ng styro sa pader. Kapag daw maririnig na nila yung kaluskus na yon, ay uubuhin si Lolo at mahihirapan ng makatulog. Kaya ang ginagawa ni Lolo Omeng ay nagsusunog ng goma sa malayo. Nawawala naman daw yung kaluskos, pero kapag nawala na yung amoy ng goma, ay bumabalik din. Isang beses nga ay doon ako natulog kina Lolo Omeng. Maaga akong nakatulog noon kaya nagising din ako ng bandang 2:00 ng madaling araw dahil may mga naririnig akong boses. Nakita ko si Lolo Omeng at yung asawa ni Tita Dolor na may dalang itak at papalabas ng bahay. Kinabahan agad ako. Tapos ayun nga, narinig ko yung mga kaluskos sa gilid. Para nga siyang styro na kinakaskas sa pader. Tapos noong lumabas sina Lolo Omeng, may narinig pa akong tunog ng mga hinawing damo. Yung kapag naglalakad o tumatakbo ka sa damuhan. Hindi ako makakilos noon sa sobrang takot. Pero noong pumasok na uli sina Lolo Omeng, ay sinabi nila na naitaboy na raw nila yung baboy. Baboy raw kasi yung umaaswang kay Lolo Seding. Hindi na ako nag-overnight sa kanila simula noon. Hindi raw kasi talaga tinatantanan ng aswang si Lolo Seding kahit na anong pangontra ang gawin nila.